Dahil sanay yan sa mga pambubugaw. Kawawa itong bata na to pagdating ng panahon. Eto, meron akong nabasang post ni Stephen about dito kay Sir Ramil na kung saan sinasabihan niyang obob si Sir Tekram. Ano? Dahil nga, sinasabi niya na hindi raw marunong mag-English si Sir Tekram. Strict one. So kapag hindi ka pala marunong mag-English, is obob ka na. Ang English is second language lang natin yan. Okay? Dapat mas proud pa rin tayo na mas ginagamit natin ang ating sariling wika, Stephen. Okay, ito yung sabi niya, si Ramil, matalino. Okay? Ayaw niyang masapawan siya ng katalinuhan ni Sir Ramil eh. Oo, ni Sir Tekram. Oo, sa kasinungalingan. Oo, matalino raw sa kasinungalingan. Oo. Ilang beses na bang napatunayan natin ang kasinungalingan ng jokla na to? Tapos sasabihin mo, si Sir Tekram ang sinungaling? Eh, ikaw ilang beses nang may resibo sa pagsisinungaling mo? Kay Sir Tekram, wala ka napatunayan sa kasinungalingan na sinasabi mo. Pero ikaw, marami na kaming napatunayan sa'yo na isa kang literal na sinungaling, di ba, Stephen? Kuha sa Google para may maipost, tapos i-claim niya. Epal daw si Sir Tekram. Paano naging epal si Sir Tekram? Meron ba kayong kahit isa na nakita na post ni Sir Tekram katulad ng mga post ng Stephen na to? Wala. Kahit sa live, never nating nakita na epal si Sir Tekram. Ikaw ang epal. Alam mo, lahat ng sinasabi mo, lahat ng post mo na ito, tungkol sa'yo, yung sarili mo yung sinasabihan mo. Drama. Sino bang madrama? Di ba ikaw rin? Umiiyak ka pa kay Ma'am si Marie. Bakit siya ipapatingin sa doktor? Eh, ikaw yung may sakit. At nahawahan mo nga si Dave sa sakit mo eh. Pati yung about sa English, sa pagsasalita ng English, talagang isasama mo na rin. Sa palagay mo, papatulan ni Sir Tekram yung sinasabi mong mga post na yan? Pati English, iba, yung basihan niya ng pagiging matalino yata, marunong dapat mag-English. Ganun ba yon? Tiklop ka kay Sir JC Isaac, di ba? Wala kang masabi. Pakinggan natin si Sir JC Isaac, guys. Pagkatapos pinaaral, binigyan ng talino. Ang sabi ni Stephen, totoo naman yung sinabi niya na ang talino natin is galing din sa Panginoon. Pero, yung talino na yun, hinuhubog yun ng tao, Stephen. Ganun ka kabobo. Si Dave, aminin natin may talino siya. Sobrang matalino ni Dave. Sa sobrang katalinuhan niya, Strict one. observative. Strict to one. Ganon katalino si Dave, di ba? Observative at strict to one. Napakatalino. Palakpakan ng puki ng inang yan. The biggest matalino. Okay? Oo. Eto, Stephen, isinilang tayo na may kanya-kanya tayong talino. Pero, hinuhubog yun. At yun ang ginawa ni Sir Tekram kay Dave para magkaroon siya o para yung talino ni Dave imahasa at mas lalo pang umusbong pa. Okay? Kasi kung yung talino, ikaw nung bata ka, pagkasilang sa'yo, matalino ka na agad? Hindi. Binihisan tapos isusumbat niya pa. Kaya lang, natural lang daw papakainin siya, bihisan siya kasi kinokontent siya, binablog siya. Tangina ka. Ay, Dave, namura ka tuloy ni Sir JC Isaac. Pero deserve mo yun. Deserve mo yun, Dave. Kung hindi dahil sa mga kumop ko sa'yo, siguro baka gusgusin ka pa rin hanggang ngayon sa Divisoria. Sana nga lang, di ka na kinuha eh. Kung ganyan lang yung idudulot mong sakit ng loob sa mga manalastas, utang ina mo, Dave. Aray ko talaga. Yes, English is just a language, not a basis of intelligence. Actually, second language nga lang natin yan eh. 'Di ba? So anong masama sa pagsasalita ng Tagalog? Ha? Stephen, anong masama sa pagsasalita ng Tagalog? Anong masama kung hindi marunong mag-English? Hindi naman yun yung language natin. Second language lang yan. Okay? Nasa tao yan kung gusto niya matuto ng English. 'Di ba? Hindi yung sukatan ng pagiging matalino, ha? Yung pagsasalita ng English, tandaan nyo yan. Dito kasi, ang importante, nagkakaintindihan. Si Sir Tekram, nasa Pilipinas yan. Ako mismo magmumurahin kita, putang ina mo. Aray ko. Okay, bawal sa mga bata to, guys, ha? Alam ko naman, walang nanonood na bata dito. Kasama na yan, mga wakwakers na yan. Lalo-lalo na yung putang inang Stephen na yan. Stephen? Aray ko ulit. Siya ang ulo rito. Siya yung mastermind dito. Putang ina mo, Stephen. Totoo yun. Talagang kinakalaban niya si Sir Tekram. Talagang kinakalaban niya. Putang ina mo. Putang ina kang Stephen ka. Ikaw lahat ang may utak niyan. Oo. Kasi doon sa post mo na to, parang iniyayabang mo na magaling ka mag-English, ha?
Diyan sa post mo na to, parang iniyayabang mo na magaling ka mag-English. Ha? Eh hindi ka rin naman magaling mag-English eh. English kalabaw ka rin lang. Ha? Huwag mong iyabang. Ha? Yung pag-i-English mo, English kalabaw. Ha? Alam ko, nawala na yung pagrespeto ko sa'yo, putang inang bakla ka, putang ina ka, tililing. Ay, tililing ka pala. Nako, Stephen, tililing ka pala. May tililing ka pala. Ikaw pala yung literal na may tililing. Oo. Nako, Stephen. Putang ina mong tililing ka. O, isa sa sakit ni Stephen, may tililing. At isa rin yun sa naibigay o naihawa niya kay Dave. Si Dave may tililing na rin. Kasi di niya alam kung ano yung sinasabi niya eh. Di ba? Di mo lang inisip yung mga taong minsan nagmagandang loob na sa'yo. Minsan naasahan mo. Di mo na inisip yun. Ang inisip mo lang pang sarili mo. Putang ina mo. Aray ko, Diyos mio, Marimar. Oy. Aray ko. Sama-sama kayo ng mga putang ina mga wakwakers mo. Putang ina mo. Aray ko, Diyos mio, Marimar. Oh. Ano? Stephen? Porke nagsasalita ka ng English sa mga post mo? Porke nag-post ka ng mga English sa mga post mo na yan? Sasabihan mo na si Sir Tekram na hindi marunong mag-English? What the heck? Porke hindi mo naririnig si Sir Tekram? Ha? Na hindi nagsasalita ng English? Sasabihan mo na siya na hindi marunong mag-English? Baka mamaya, ihuyo ka niyan. Oh, huyo. Oh, ha? Baka mamaya ihuyo ka niyan, di supla ka na naman. Oh, Sir Tekram, ihuyo mo nga to. Tingnan natin. Oh, English yun. Ha? English yun ha? Huyo. Hindi kayo dapat anuin. Tapos nananakot ka pa, putang ina ka. Oh, puro pananakot kasi nga, post-post lang. Pero pagharapan yan, anak ka? Oo, pagharapan yan, hindi yan kayang humarap. Kung ano-ano pa pinagpo-post mo, putang ina mo. Oh, kung ano-ano kasi pinopost mo. Bakit kasi post ka ng post? Puro kasi nungalingan naman yung post mo. Oh, puro kasi nungalingan, 'di ba? Puro kuha sa Google. Nako, Stephen. Oo, kawawa naman si Dave. Hindi kawawa si Dave. Alam niyo mga katekram, nung araw, magkakasama kami. Ayan, magkakasama sila. Eto na, kunikwento na ni Sir JC Isaac. Sanayan makipag relasyon sa bakla. Nako po, Stephen, bakla ka na tapos makikipagrelasyon ka pa sa bakla. Ew! Espadahan. Ay, kaso walang gagamitin si Stephen na espada. Kasi panigurado si Stephen, ganito lang yan. Oo. Ganito lang yung ano niyan. Yung kuntil lang, kuntil. Oo, yung ano niyan. Oo, ni Stephen. Dahil matagal yan nakarelasyon ng mga bakla. Oo. Bakla ka na nga, nakipagrelasyon ka pa sa bakla. Ano yan, Stephen? Aray ka, Stephen. Kilala ko pa yung nakarelasyon niya, si Joe. Si Joe ang nakarelasyon mo, Stephen. Huwag mo ididina yan. Ha? Di ba? Nagsama kayo ni Joe, tapos nag-ispadahan kayo. Wala kang may panlabang kay Joe. Kasi yung sayo maliit. Di ba? Ang malaki lang sayo, muka. At saka tiyan. Tuloy. Taga ano yan? Taga Divisoria. Taga Divisoria. Nako. Yung nakarelasyon ng putang inang Stephen na yan. Mahilig siya sa mga taga Divisoria. Kaya naman pala nahiligan niya si Dave. Ay. Nako, may naaamoy talaga ako, ha? Ay, shoutout muna kay paring Joe. Ay, kay Maring Joe na naka-relasyon ni Stephen. Parehong bakla. Nung araw pa, sanay na sa bakla yan. Dahil nakalibin niya yung bakla. Nako, naglibin pala kayo ng bakla ni Joe. Anong ginawa nyo? Ilang beses kayo nag-ispadahan noon? Ha? Ay, tuloy. Putang ina mo, Stephen ka. Wala kang kwenta. Wala ka palang kwenta, Stephen eh. Ha? Mismong nakasama mo na to, ha? Dati magkakaibigan kayo, ha? Wala ka palang kwenta eh. Oo, nagpapapansin ka lang talaga eh, no? Sinira mo lahat ang pangarap ng bata na yan. Sinira mo yung buhay nila. Sinira ni Stephen yung pangarap ni Sir Tekram para sa bata. Kasi si Dave, wala namang pangarap yan eh. Ang pangarap niya lang pera. Oo, yun yung pangarap niya. Kaya nga tuwan-tuwa yan eh. Nung nakatanggap ng pera, inamoy-amoy pat, niyakap-yakap pa eh. Pusang gala, parang, ay, naku, Diyos mio. Oo, sobrang mahalaga sa kanya yung pera na yun. Di ba? Sobrang mahalaga sa kanya ng pera. Dito kay Dave, di ba? Ang ina mo. Aray ko. Nung nakilala ko po yan si Stephen,
Nire-respeto ko yung tao na yan. Pero ngayon, wala na po yung respeto ko sa kanang putang ina na yan eh. Sir JC Isaac, no? Hindi naman respeto si Stephen eh. Unang-una, parang di nga nag-i-exist yan eh. Oh, puro post lang. Tapos yung mukha na pinopost niya, puro dati pa, balik-balik sa nakaraan. Dahil sanay yan sa mga pambubugaw. Kawawa itong bata na to pagdating ng panahon. Malamang si Stephen naglalaway na kay Dave. Ang sarap siguro ng itlog ni Dave. Ay, nako. Talay. Ibubugaw ka lang ng putang ina ng Stephen na yan. Stephen, isa kang bugaw. Bugaw ka pala, Stephen. Ha? Isa ka palang bugaw. Kaya pala si Dave, binubugaw mo sa mga gurang. Tapos yung mga gurang, nagbabayad sa'yo. Tapos yung binabayad ng mga gurang sa'yo, binibigay mo kay Dave. Nakala ni Dave galing sa'yo. Aray ka. Bubugaw ka lang yan. Dahil yan, sanay makipagrelasyon sa bakla yan.